DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Dati akala ko para sa akin ang ginagawa mo. Para protektahan ako sa maling pagtingin ng mga tao sa paligid mo. Pero ang totoo, para sa iyo lang naman ang lahat. Dahil natatakot kang tanggapin na mali ang desisyon mong magpakasal sa akin. Pagod na ako. Pagod na akong magsuot ng maskarang ikaw ang may gawa. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Pagod na akong magsuot ng maskarang ikaw ang may gawa. Dito pa rin sa ating natatanging dula, May Pangako ang bukas. Asa na magaling mong asawa, ha? Ma? Nako, kung natagalan pa kayo, baka namatayan na kayo ng anak, mga pabaya. Nagpapahinga. Kinuna ng dugo. Ang sabi ko kasi nung umaga pa lang, dalhin na sa ospital yung anak nyo. Ayaw. Dahil hihintayin ka pa raw. Nakita mo na kung anong klaseng padre de pamilya yung asawa mo? Ma. Kung may nangyaring masama sa apo ko dahil sa kanya, palalayasin ko talaga yan sa bahay. Hindi niya naman kasi alam kung paano gagawin. Ano bang alam niyang asawa mo, Hatina? Tamad na, mahina pa ang loob, at wala pang disposisyon. Tostado yata utak niyan Hindi makapag-desisyon ng mabilis. Padre de pamilya na siya. Ano ba akala niya? Naglalaro pa kayo ng bahay-bahayan? Shh! Tama na ma, okay, maingay. Hayaan niyo pagsasabihan ko. Baka mamaya maistorbo si EJ. Hoy, namumuro na sa akin yung asawa mo, Tina. Namumuro na sa akin yan! Tina? Tina? Kain ka na muna. Dinalang kita ng hapunan. Eto, nakahanda na. Kumain ka na muna. Ako na muna dito sa tabi ni EJ. Ikaw, kumain ka na ba? Huwag mo na ako alalahanan. Okay. At saka, Tina. Ano yun? Sorry talaga. Hindi ko naman inakalang dengue na pala yung dahilan ng lagnat ni AJ. Akala ko,
ordinaryong laglat lang. Patawarin mo ako kung minsan inilagay ko sa alanganin ng buhay ng anak natin. Pagpasalamat na lang natin okay na si EJ. Baka sa makalawa, pwede nang lumabas. Patawarin mo ako sa lahat ng mga pagkukulang ko, ha? Ronel, Ay, siya nga pala. Nag-resign na ako sa trabaho ko. tinuloy mo pa rin pala. Kahit nasabihin ko ayoko. Pero may bago na akong trabaho. Totoo? Finally! Salamat sa konsiderasyon mo sa amin, Connie. Akala ko after 48 years niyo pa makukuha ang bahay. Buti naman. At na makalipat na kayo. Maganda yung trabaho ngayon ni Ronel, kaya nga nakaipon kami agad. Yung asawa mo, hindi takot mag-resign at maghanap ng panibagong trabaho. Napansin ko lang, ha? Maikli kasi yung pasensya niya. Ayaw nang nagtitiis, lalo na sa mga katrabaho. Buti na lang, nakakahanap ka agad siya ng ibang trabaho. Anyway, aayusin ko munang lahat ng mga papers, tapos bahala na kayo kung kailan kayo lilipat. Excited na ako maglipat bahay. Congrats! Punuin nyo ng pagmamahal ang bago niyong bahay para makarami pa kayo ni Ronel. Ha? Ano? Ikaw talaga? O bakit? Isang anak lang ba ang gusto mo? Isa pa nga lang yung anak namin, hirap na nga kami. Paano pa kaya kung marami? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano ito? Picture ng bahay namin, Tito. Oh? Lilipat na kayo? Oo. Tito Gabi, maraming salamat talaga sa tulong mo. Kailan kayo lilipat? Pwede kong pahiraman sa sakyan ko. Naku, Tito naman, ang dami ko ng utang na loob sa inyo. Ayan ka na naman eh. Salamat talaga, ha? Kaso, di ako marunong mag-drive. O edi ipagdadrive ko kayo. Tito Gabi? Para tong baliw. Huwag ka umiyak dyan. Talaga. Thank you so much. Talaga. Kung pwede nga lang, ipagpapatayo kita ng rebulto. Basta ba kasing guwapo ko eh. Siyempre naman. Oh, sabihan mo ako ng one day before kayo lumipat ha. Para makapagpaalam ako sa office. Yes, Tito. Sana biyayaan ka pa ng Diyos dahil dyan sa kabutihan mo sa aming mag-asawa. O baka may naiwan pa kayong mga gamit, ha? Okay na, Ma. Siya, sige. Ate, hindi ka sasama? Bakit ba ako sasama? Hindi na nga magkasya sa sasakyan mo yung mga gamit ng mga iyan, eh. Saan mo ako pauupuin? Sa top load? Pwede. Hoy, Gabi, tigilan mo nga ako, ha? Oh, high blood ka na naman agad. Dapat masaya ka kasi may sarili ng bahay ang anak mo. Sa wakas. Ay, anong gusto mo? Magtatalon ako rito. Siyempre naman masaya ako para sa inyo, Tina. Pero isa lang ang palagi kong sinasabi sa iyo. Turuan mo yung asawa mo na maging masipag at maliksi. Kasi kung palagi siyang ganyan, abay pupulutin kayo sa pansitan. Bakit? Akala niyo ba dahil may bahay na kayo? Solve na ang problema niyo? Oo. Puro ka, oo ma. Oo ma. Yes, Ma. Hindi mo naman nagagawa. Ewan ko sa iyo. Ate naman, dapat good vibes lang. Yan ba pa send off mo sa mag-asawa? Ang mabuti pa, lumarga na tayo, Tina. Alis na kami, ate.
Ma, maraming salamat sa lahat, ha. Salamat sa pangunawa mo sa amin ni Ronel sa loob ng halos 5 taon dito sa bahay. Oo na, sige na, lumargan na Thank you, kayo. thank you. Huwag ka na magdrama dyan. Oh, natapos din. Tito, Mm. inom muna kayong tubig. Ay, salamat, Ronel. Oh, pawis na pawis ka. Nagabad ka na ng t-shirt. Baka sumakit yung likod mo niyan. Ayos lang yan. Ang init eh. Palibasa, puro pader ang nasa paligid nitong bahay. At Tito, salamat sa lahat ha. Napakarami na naming utang na loob sa inyo ni Tina. Mag-asawa talaga kayo. Pareho kayo ng bukang bibig. Basta maraming salamat. Hindi namin ito makakalimutan. Papasal na lang ako rito sa inyo na madalas. Welcome na welcome kay rito. Si Ate Pet, welcome din ba? Kahit naman ganun si Mama, alam ko, nagmamalasakit lang yun sa amin ni Tina. Buti naman, nauunawaan mo. Maingay lang talaga siyang tao. Asa na nga pala si Tina? Magpapaalam na ako. Eh, nag-aayos ng mga gamit. Tito, punta ka na lang dito anytime ha. At minsan, mag-iinuman tayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit ganyan ang mukha mo? Akala ko makakahinga na tayo pag nakalipat na ng bahay. Hindi pa rin pala. Tina, Ang dami pa nating mga gamit na dapat bilhin. Ay, kailan magiginhawa ang buhay natin, Ronel? dahan-dahanin lang natin. Huwag kang magmadali. 5 taon na tayong kasal. Pero pakiramdam ko, nagsisimula pa lang tayo sa buhay may asawa. Hindi naman talaga madali ang bumuo ng pamilya eh. Yun nga mga batchmate ko nung college. Malayo na yung narating nila. May isa na nasa Amerika na, buhay doon niya. May isa naman, hindi lang isa kundi 2 ang bahay. Yung isa na wala pang asawa, wala nang ginawa kundi umikot sa iba't ibang bansa. Inikot na yata buong mundo. Tapos ako, heto. Nakakahiga sa kutsyon na nilatag sa sahig kasi wala pang kama. Tina, Siguradong bibisita si mama dito. Dapat palaging maayos ang bahay natin. At saka dapat kahit papano, malagyan na natin ito ng mga gamit. Kakahiya. Siguradong ako na naman yung tatalakan noon kapag nakita niyang walang kalaman-laman itong bahay. Tagal naman ng order natin. Oo nga eh. Ay, Connie, tingnan mo to. Alin maganda? Ano yan? Sofa? Para sa bahay. Teka. Mukhang mas bet ko yung kulay gray. Ay, pareho tayo ng taste. Wow! Bibili ka ng sofa? Oo. Para kapag bumisita si mama o kaya yung mga kapatid ko, meron silang mauupuan na malambot. Ay, mamahalin yan. Nagtabi ako doon sa sweldo ni Ronel nitong mga nakaraang buwan. Tapos, sakto payday niya sa susunod na linggo. Tama yan. Maging wise ka sa financial management. Magtatabi ka palagi. Tama si mama. Hindi porke may bahay na kami, solved ng problema namin. Mahirap pala talaga ang bumuo ng pamilya, Connie. Ay, kaya nga hindi pa ako nag-aasawa, di ba? Pero, nitong mga nakaraang buwan, lalo na nung nagkasakit ako, ay,
naramdaman ko na kailangan ko rin talaga ng katuwang sa buhay. Kaya kahit sinasabi ninyong mahirap, I will take the risk. Si Tito bang tinutukoy mo? Uy, kinilig. Oh, ano na palang status nyo? Secret! Ba, gabi na. Wala pa rin si Ronel. Oh, Ronel. Ginabi ka. Bakit gising ka pa? O bakit ganyan itsura mo? May problema ka ba? Kain mo na ako. Di pa ako naghahaponan. Okay, sige, sabay na tayo. Di pa rin ako naghahaponan eh. Hinihintay kita. Oo nga pala. Umorder ako ng sofa. Total, meron naman tayong naitatabi. Meron ako naitabing pera. Tapos payday mo sa susunod na linggo, di ba? Huwag ka na munang gumastos. Bakit? Magtipid muna tayo. Bakit nga? May nangyari ba? Nag-lay off ang kumpanya eh. Kasama yung mga baguhan. Kasama ako. Ibig mo sabihin? Oo. Wala na akong trabaho. Ano? Ano ang idudulot na pagbabago sa buhay ni Tina at Ronel ng panibagong pagsubok na dumating sa kanila? Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Leonel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, June Legaspi, at si Bobby Cruz sa papel na Ronel. Dilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi. Lagaan niyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Pagod na akong magsuot ng maskarang ikaw ang may gawa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.